Ang topic natin ngayong araw na ito ay mga butiki. Pwes kauri sila ng mga butiki, pero ang pag-uusapan natin ay ang mga uri ng butiki na mas kilala sa tawag na iguana. So yan ang mga iguana. Isa yan sa mga pinakamaangas na reptiles sa buong mundo. Kaya nilang mag-dive ng malalim sa dagat, makipaghabulan sa mga madudulas na mga ahas at meron din silang third eye. Kaya naman ang mga iguana ay masasabi nating isa sa mga astig na hayop. Alam mo ba na merong 35 na lahi ng iguana? Pero meron lamang 6 na grupo ang mga hayop na ito. Yan ay ang Chagualas iguanas, desert iguana, land iguanas, marine iguanas, spiny-tailed iguanas, at rock iguanas. Sila ay mga cold-blooded na hayop at makikita sila kadalasan sa mga maiinit na parte ng mundo. Mula sa disyerto ng Mojave hanggang sa Galapagos Island, sa Mexico at sa Asia at marami pang iba. Sa 6 na grupo ng mga iguana na ito, ang mga marine iguana ay ang mga pinakaastig sa lahat. Makikita lamang sila sa Galapagos Island at sila lang din ang butiki na nakatira malapit sa dagat na kayang lumangoy ng napakalalim. Tunay, kaya nilang magpigil ng hininga sa loob ng 10 minuto. 30 talampakan naman ang lalim na kaya nilang languyin para maghanap lamang ng red at green algae. Yan yung pagkain nila. Ayon naman sa Google, kaya nilang magpigil ng hininga sa loob ng 30 hanggang 40 minuto. Well anyway, ang mga marine iguana din ay isa sa mga pinakamalalaking lahi ng iguana. Umaabot ang sukat nila sa 5 talampakan mula ulo hanggang buntot. Depende naman sa isla ng Galapagos kung saan sila nakatira. Iba-iba din ang kulay ng mga ito. Merong mga coral red, forest green, at rocky gray. Sa dagat naman meron din silang ilang predator na tinatakbuhan. Minsan kasi, trip sila ng mga sea lion. Yun lang naman sa dagat pero sa lupa, medyo mas delikado para sa kanila. Kailangan kasi nilang harapin ang mga pusa, lawin, lalong-lalo na ang mga ahas. Kapag sila ay natakot, kaya nilang tumakbo ng 35 kilometers kada oras. Gaya naman ng mga sea turtles, ang mga marine iguana ay sa buhanginan din, nangingitlog. At kapag ang itlog ay napisa, kailangan nitong umahon sa buhanginan, sabay takbo ng mabilis dahil may mga predator na nag-aabang gaya ng mga ahas nga. Mapapansin din na ang mga marine iguana ay may mas maikli na ilong kumpara sa ibang uri ng hayop na ito. Kailangan kasi nila maka-adapt dahil mas mainam ang maikling ilong kapag kakain sila ng mga algae na tumutubo sa mga bato-bato ng dagat. Meron namang kakaibang parte ang mga iguana na ito sa kanilang katawan. Meron silang maliit na butas malapit sa kanilang ilong dahil nagsisilbi itong labasan ng asin na kasama nilang nakukuha sa dagat tuwing sila ay kumakain. Paano nila nilalabas yung asin? Yan o, sinisinga. Hindi naman nila ginagamit ang kanilang binti pag lumalangoy, bagkos ginagamit lang nila ang mga malalapad nilang buntot na parang sagwan. Ang mga green iguana naman ay ang mga pinakapopular at common na iguana sa buong mundo. Kung ang mga marine iguana ay malapit sa tubig, ang mga green iguana naman ay arboreal. Ibig sabihin, nakatira sila sa puno. Well, kaya din naman nilang lumangoy at nakikita din sila madalas sa puno na malapit sa tubig. Ginagawa nila ito para mabilis makatakas sa predator sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig at lumangoy palayo. Meron ding mga green iguana na tumatalon sa taas na 40 talampakan kahit pa sa lupa ito papatak para lamang makatakas sa predator. Mas mahusay. Ang mga green iguana ay malalaki at humahaba sila ng hanggang 6.5 feet kasama ang kanilang buntot na halos kalahati ng kanilang katawan. Ginagamit nila ang kanilang buntot pambalanse at pantira na rin sa kalaban kapag merong gustong kumain sa kanila. Kapag naman kung sakali naabutan ng predator ang iguana sa buntot, sabihin na nating nakagat ang buntot, kaya nila itong putulin ng kusa dahil tumutubo naman ito ulit. Angas. Kumakain sila ng maliliit na insekto at halaman. Ang pinakamalaki nilang kalaban bukod sa mga tao na wala nang ginawa kundi manghuli ng manghuli. Ang kalaban nila sa kalikasan ay ang mga birds of prey. Kaya naman dahil dyan ang mga green iguana ay na-unlock o nabuksan nila ang kanilang tinatagong kapangyarihan. Nabuksan nila ang kanilang tinatagong third eye. Ang kanilang mga third eye na makikita sa ulo nila. Tinatawag itong pineal eye. Hindi naman ito talaga isang uri ng mata pero parang ganun na nga. Meron din itong iris at retina na kayang makadetect ng pagbabago sa kulay, ilaw, at paggalaw sa kanilang ibabaw. Sakto pandepensa sa mga bumubulusok na ibon. Gaya naman ng mga marine iguana, ang mga green iguana ay paborito din ng mga ahas. Pero imbis na makipaghabulan sa mga maliliit na ahas gaya kanina, ang pinakakalaban ng mga green iguana ay ang mga boa constrictor. Ang mga green iguana ay hindi palaging green. Tandaan,
Ang kulay nila ay didepende sa temperatura ng kanilang katawan, kalagayan, pati na sa kanilang kalusugan. Pag putla na, mamamatay na yon. Kadalasan green ang kulay nila hanggang 7 taong gulang. Matapos naman sumapit ang 7th birthday, magta-transition na sila sa kulay na golden orange. Ang mga iguana ay mayroong tinatawag na dulap o sa Tagalog, lambe. Yan, lambe. Nasa ilalim ng kanilang leeg. Ginagamit naman nila ito kapag sila ay nanliligaw sa mga babaeng iguana. At nararamdaman. O kaya naman ay kapag nakikipaglaban sila ng patapangan sa ibang lalaking iguana. Ginagamit din nila ang lambi nila para i-regulate ang kanilang body temperature. Kapag sila ay nag-o-overheat, binabanat nila ang kanilang lambi para mabilis lumamig ang kanilang katawan. Kapag naman sila ay nilalamig, binabanat nila ang lambi para naman ibilad sa araw at magpainit. Parang solar panel yan. Karamihan naman sa mga lahi ng iguana ay merong spine sa kanilang likuran na ginagamit din lang pandepensa laban sa kalaban. Yun nga lang ang mga desert iguana at chakwala iguana ay walang mga spine sa likod. Ang mga desert iguana na native sa Sonoran at Molave Desert ay kayang magpalit ng kulay mula sa itim hanggang puti para iwasan o kumuha ng sikat ng araw depende kung sila ay nilalamig o binabanas. Mas maliit din ang mga ito kumpara sa ibang iguana. May sukat lamang ng 2 talampakan. Ang mga iguana ay matatalinong hayop. Kapag sila ay inalagaan, kaya nilang sumunod sa mga sinasabi o boses ng tao. Come on, buddy. 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 Good boy. Here you go. Ang mga iguana din ay mga social animals at kadalasan silang makikita ng grupo-grupo. Hindi sila madalas mag-away sa pagkain, pero madalas naman nag-aaway dahil lamang sa pwesto. Mahilig din kasi silang magbilad sa araw. Sunbathing ba? At syempre bukod sa araw, wala namang ibang pinag-aawayan ng mga hayop sa mundo, kundi mga babae. Nilalaman ang puso mo. At siya na nga ang mga facts tungkol sa mga iguana. Mag-comment ka kung meron kang gustong hayop na ma-feature dito sa ating channel. I-like mo na rin at bye-bye.